Hello, what up? Another day, another verse na naman tayo. So, ah, day 157. Ayan, day 157. And makikita natin yung ating pagbasa dito sa Psalms 37 verse 4 and 5. And sabi dito is, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng ninanais ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang pangyayarihin ito. Kung babasahin natin tong mga awit 37, in chapter 37, and sinasabi doon na wag daw tayong mainggit sa kanila, yung mga mayayaman, yung mga makapangyarihan, na yung mga liko ang ginagawa, alam mo yun, gumagawa ng mga illegal. At sa Panginoon Diyos lang naman tayo dapat tumiwala, magtiwala tayo sa magagawa ng Panginoon. Kaya nasabi ni David doon na, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So napakagandang verse na ito kasi kahit sa buhay natin na ito, maaaring ang iba sa atin is sumusunod tayo sa will ni Lord sa buhay natin, gumagawa tayo ng kabutihan, lumalagay tayo sa legal, dumadaan tayo sa matuwid na daan, di ba? Tapos may mga ibang mga tao na parang kung sino pa yung kung sino pa yung gumagawa ng masama, kung sino pa yung mga magnanakaw, kung sino pa yung mga alam mo yon, mga masasama yung ginagawa, sila pa yung yumayaman, di ba? Kung minsan may isip natin, especially tayo mga tao, ako minsan naiisip ko, ikaw yung gumagawa ka ng matuwid. Sumusunod ka sa panawagan ng Panginoon, sumusunod ka sa will ni God sa buhay mo. Tapos, alam mo yun, kung makikita mo yung iba na gumagawa ng illegal, tapos, gumagawa sila ng illegal, tapos parang pakiramdam natin, tayo yung naghihirap, sila yung yumayaman. Di ba? Kung isipin natin dito sa mundo natin ginagalawan, yun na yung parang pamantayan ngayon eh. Kung sino yung mayaman, kung sino yung maayos ang buhay, di ba? Sila yung nakakaangat, sila yung parang ginagalang, nirespeto. Tapos yung mga mahihirap, yun yung parang walang mabababa yung tingin nila, no? Hindi ko naman nilalahat-lahat ng mga mayayaman. Pero, ang sinasabi rito ng yung mga tao na yumayaman or naging makapangyarihan dahil sa mga paggawa ng masama. Huwag daw natin silang tutularan at huwag din daw natin silang kaiinggitan. Sa mga tao ngayon, minsan mas gusto na nilang nagpo-promote ng mga masasamang gawain, di ba? Gumagawa sila ng masama para instant nangi-scam, mga ganyan, yung mga scammer. So, marami silang ginagawa ng mga bagay para makapanloko ng tao, para one time, big time sila. And nakakainis, di ba? Nakakainis yung mga ganun. Pero sinasabi ng Panginoon, kung babasahin natin Psalms 37, huwag tayong mainis, huwag tayong mainggit sa kanila kung nanlalamang sila ng kapwa nila. Ipagpasa Diyos natin ang lahat. Ang sabi ng Bible, Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord. So ang gawin daw pala natin is magsaya tayo, yung natin, yung puso natin, ilaan natin sa Panginoon. At kung ano man yung ninanais ng puso natin, ipagkakalob ito sa atin. Alam ko na argabyado yung iba sa atin ng mga ganitong klase. Even here in the Philippines is, alam mo yun, parang mga maraming magnanakaw. Minsan yung mga leader pa, sila pa yung mga nagnanakaw. Pero ang sabi dito, nabasa ko kanina, huwag tayong magalit sa kanila. Siguro normal naman na pag nalaman mo yung pinagagawa nila, maiinis ka talaga eh, di ba? Or even sa atin, ninanakawan tayo, ayan, ini-scam tayo, di ba? Maiinis ka talaga. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin, wag natin yung panatilihin sa puso natin. Wag natin silang kainggitan, natin silang kainisan. Ang dapat natin gawin, mag-focus tayo sa Panginoon. Ipag-pray natin yung bansa natin, ipag-pray natin yung mga mamamayan natin na matuto na silang bumoto ng tama, di ba? Para sa ganun is magkaroon tayo ng leader or ng mamumuno sa atin na may banal na takot sa Diyos. Kasi pag yung ang leader natin ay may banal na takot sa Diyos, magiging maayos din siyang yung tunay na naniniwala sa Panginoon naniniwala ako na magiging maayos din tong bansa natin. May pag-asa pa yung bansa natin. Nabasa ko kasi siya sa Bible yung nangyari sa Israel, na kapag ang pinuno is gumagawa ng mabuti or naniniwala sa Diyos, kinalulugdan ng Diyos, nagiging maayos yung bansa nila. Pero pag ang leader ay talagang puro kasamaan din ang ginagawa, hindi rin nagpa-prosper yung bansa. Yun yung panalangin dapat natin, na magkaroon tayo ng mamumuno na may takot talaga sa Diyos, na handang gumawa ng tama. Yun yung
pagiging masaya sa Panginoon, sa piling ng Panginoon, yung parang mag-delight, yung pagde-delight natin sa Panginoon. Hindi lang ito yung pagsasaya sa kapag maganda yung buhay, alam mo yun. Ito ay isang klaseng pagpapakasaya sa Panginoon na nagtitiwala ka, full trust ka sa Panginoon na alam mo na siya yung nangunguna, siya yung may control ng lahat ng nangyayari dito sa buhay. Continue to delight yourself in the Lord, magtiwala tayo sa Panginoon at mangyayari yung mga dinidesire ng ating mga puso. Kasi sa totoo lang mga kapatid, maaaring hindi ibigay ng Lord agad-agad yung dinidesire ng puso natin. Pero naniniwala ako na kagaya yung sinasabi ng Bible na if we delight ourselves in the Lord, He will give us the desires of our heart. So ano ba yung dinidesire ng puso natin? Dinidesire ba ng puso natin na maging mayaman tayo? O dinidesire ng puso natin na mas mapalapit tayo sa Diyos? Kapag ang dinidesire ng puso natin is ang Panginoon, naniniwala ako na ipagkakaloob ito ng Panginoon sa atin. Di ba? And maaaring i-prosper din niya tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Pero dapat ang number one talaga na natin is we delight ourselves in the Lord. Kasi alam mo yun, minsan may hinihiling tayo na hindi naman talaga yun yung para sa atin. Alam ng Lord kung ano yung talagang makakapagpasaya sa atin. Alam ng Lord kung na yung dinidesire ng puso natin, ang pinaka-importante, yung dinidesire ng puso ng Diyos. When we delight ourselves in the Lord, yung dinidesire pala ng puso mo, iba pala doon sa dinidesire ng puso ng Lord para sa'yo. Continue to trust God, continue to trust the will of the Lord, and mag-enjoy ka lagi sa presence ni God, and magugulat ka na lang na ito pala yung will ng Lord sa buhay mo. Maraming mga mayayaman na malungkot, and maraming mga hindi naman ganun kayaman, pero masaya. Basta mang importante ay may Diyos ka sa buhay, di ba? Aanhin nga, sabi nga sa Bible, di ba? Aanhin mo nga raw kung makuha mo raw ang lahat ng daigdig, bagay sa daigdig, di ba? Pero kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. Ang pinaka-importante pa rin talaga is yung soul natin or yung kaluluwa natin. Patuloy nating iayos kung ano talaga yung gusto ng puso natin, di ba? Kasi nasusulat, sabi rin ng Bible, sabi ni Jesus, for where your treasure is, there will be your heart also. Kung nasan daw yung kayamanan mo, nandun din yung puso mo. Which is totoo naman, di ba? Pag ang puso mo, pag yung ang kayamanan mo dito sa mundo is yung mga material na mga bagay, di ba, mapapansin mo pag nawala yun, wasak na wasak yung puso mo. Pero pag ang puso mo ay nasa Diyos, kagaya ni Job na nawala na yung lahat sa kanya, pero nakapix pa rin yung puso niya sa Panginoon, di ba? Talaga kahit mawala na sa kanya ang lahat, basta may Diyos siya, nasa kanya pa rin, naniniwala pa rin siya na kaya pa rin i-restore ng Lord ang lahat-lahat sa kanya. Basta nagtitiwala tayo sa kanya. Maaring hindi natin ito naiintindihan sa ngayon. Kung seseryosohin natin na magalak sa Panginoon, ay talagang makikita natin na sapat na sapat ang Panginoon. Sapat na sapat ang Panginoon sa lahat ng mga dinidesire ng puso natin. Na mawala man ang lahat, basta si Lord yung sentro ng buhay natin, magiging maayos ang lahat. Nawa, turuan tayo ng Diyos na siya yung maging kasayahan natin sa lahat ng bagay. At hindi yung mga material na bagay dito sa mundo, mga temporal na mga bagay, kundi ang maging kasiyahan natin ay ang Panginoon. So, God bless everyone, and nawa patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.